Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, unofficial Bato Solid supporters. Tacloban City Government nanawagan sa mga netizens na huwag ipakalat ang larawan ng mga suspects. Nanawagan ang pamahalaan ng Tacloban City sa mga netizens na huwag nang ipakalat ang larawan ng mga minor de edad na suspect sa nangyaring trahedya sa isang eskwelahan sa kanilang syudad. Sa isang pahayag, sinabi ng Tacloban City Information Office na mayroong karapatan sa privacy ang nasabing mga suspect, lalo na't minor de edad ang mga ito. So ang pahayag, everyone is strongly discouraged from sharing or spreading photos, videos, and any unverified information of the minors involved in the incident at San Jose National High School. Oh. So, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan ha. May karapatan sila, privacy. Igalang nyo sila. Oh, igalang. Ang tapang-tapang nila, may lumalabas ngayon na mga post, messages nilang dalawa, ang tapang nila, plinano nila talaga. Para bang excitement, adventure para sa kanila. Atat na silang gagawin yun na wala man lang silang remorse o walang takot. Sinasabi sa mga text messages na, hindi naman tayo makukulong nito eh. Mga minor de edad tayo, ganon. Tapos yun pa, pangalagaan daw natin ang kanilang privacy pagkatapos nilang magkitil ng buhay. Ilan na ba yung nasawi? Parang na-increase na ata ng 5. Kasi dati, 3. Ngayon, yung mga na-hospital, parang ginawian na rin ng buhay. Naglipanan na kasi, may post kanina, ito. Post ni Dibeska Inday Sara. Diyan yung mga picture nila. Suspect sa pamamaril sa Tacloban na nagresulta pagkasawi ng 4. 4 na pala, oh. Yan, oh, mayroon yung isa dyan, oh, nakawak ng pistula, target practice. Tapos, yan ba yung mga biktima ng bullying? Hindi yan biktima. Kasi may hawak na baril, oh. Yan. Naglipa na ngayon ang mga paglabas. Mapipigilan mo ba ang mga netizens? Baka ito naman, kinuha lang din sa Facebook, sa social media. Sila ang naglabas ng kanilang mga pictures. Tapos ngayon, ayaw ninyong i-share ng netizen. Tingnan nyo ang reaksyon ng taong bayan. Tacloban LGU. 21,000 ang nag-react. 16,000 ang tumatawa. 3,400 ang galit. 1,200 lang ang nag-like sa inyo. 96% pabor na ilabas ang litrato. Maraming galit ngayon na taong bayan sa nangyaring ito. Basta tayo sa mga comments. Kulantro Channel, natawa ako doon ah. Michael Maglasang, paano na lang ang mga biktima, kawawa? Naawa sila sa mga suspect. Naawa ba kayo sa mga biktima? Privacy pa ang inyong dinadahilan. Lemuel Tumanda, anong right po? Protect the criminal and forget the victim? Gary Moller Duran, right to privacy. How about those killed? Don't they have the right to live? Yan, galit na ito. I can just imagine yung sakit na nararamdaman ng mga parents ngayon, ng mga relatives. Pinadala ang kanilang mga anak sa eskwelahan para matuto, pag-uwi, patay na. Paano na lang yan? Tapos, panawagan pa ninyo, right to privacy, itong mga, wala na. Sobrang na ito.
Masyado na tayong maano sa, what's this? Maawain ka sa mga binaril na nga nila. Jen Roa, ha ha ha, parehas rapod sa flood control, huwag ipakaalat. Right to privacy. Jarimar Adi, concern sa suspect, paano naman yung victim? Malita pa more. Nene anak, protect the criminals only in the Philippines. Oh, Apolonio Yasgere, protect the criminals ba? Wala, hindi yan makukulong eh. Re-release lang yan. Oh, Kiko Pangilinan. Nag-react ko no. Huwag i-release ang mga suspect. Anong huwag i-release ang mga suspect na nakalagay sa batas niya na these minors are not criminally liable. Dalhin lang sa DSWD. Eh anong gagawin ng DSWD? I-release din yan. May narinig akong video, paliwanag ni Tatay Digong. Ano daw yan? Itong Pangilinan na ito, kinopya niya ang batas sa Amerika. Kaya nagpasa siya ng batas. Sa Amerika, iba. Kasi yung mga edad na ganyan, after na nakagawa ng krimen, dadalhin sa isang halfway house. Ididitin doon. Hindi sa mga prisuhan. Halfway house. Hanggang ang judge makagawa ng kanyang sentensya sa kanila. Eh tayo dito, mayroon ba tayong halfway house? Wala naman ah. DSWD lang. Konting lecture siguro, mamaya release. Kaya sabi ni Tatay Digong, dahil sa Pangilinan law, lumakas ang loob ng mga minor de edad na gumawa ng krimen. Kaya, nag-increase ang bilang ng mga krimen sa Pilipinas tenfold. 10 times. So, 100%. Dahil sa napaka-maawain na batas ni Kiko Pangilinan. Salamat sa inyong batas, Senator Kiko. Sana this will remain as your lasting legacy sa Pilipinas dahil sa batas na yung pinasa inotor, dumami ang krimen sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ana mo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sa pura yun. So muna ni ang iyang atopan. So nindot gyud. Ay, sige. Ay no. Sige, ikot. Oh, nasa sabay no, ray nung isip ka no. Si Tia. Babukat siya pa no. Budgetan na biya. Alam manigang sa alam. Bisan ma-kwarto. Tira lang ang team. Yok na. O karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. salamat. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo. Sir Makanas kayo sa tabang sa sin. Amua. Nag-sponsor. Pila day ka bulan ni ang kinigi ko ani mo nga atupan nga bago pa na atupan dugay pila ka bulan? Lima. 5 ka bulan sa kuan so dugay-dugay gyud. So bago pa na atupan. Bago pa. Tungod kay
Nga naman nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan. Ikay talit og sen. Tungod kay wala ipalit og sin. Oo, so sige, salamat kayo.